Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon edition. Gwardyang biktima ng pamamaril nitong hapon ng Miyerkules sa lungsod ng Cotabato, ligtas na sa bingit ng kamatayan. Bandera. Work-related at personal grudge, tinitingnan ng kapulisan at ng mga investigador na motibo sa pagpatay kay Site Engineer Roland sa KCC Mall sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Money ban checkpoint at pagbabawal sa pagdadala ng 500,000 cash pataas ipinatutupad ng COMELEC sa dalawang araw bago ang halalan. Bandera Headlines. Lalaking naharap sa kasong panggagahasa arestado sa probinsya ng Cotabato. Bandera Headlines. Team Aguila tuloy-tuloy ang pag-arangkada at paghatid ng serbisyong medikal sa Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Senator Amy Marcos ikinababahala ang ulat ng Institute for Occupation Health and Safety Development na umabot na sa 24 ang manggagawa ang nasawi sa kanilang pagganap ng kanilang mga trabaho ngayong buwan ng Enero taong kasalukuyan. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Huwebes ika-18 o ika-20. Araw po ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Heverola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon edition. Gwardyang biktima ng pamamaril nitong hapon ng Miyerkules sa lungsod ng Cotabato, ligtas na sa bingit ng kamatayan. Pasado alas 3 ng madatnan sa nasabing establishmento, ang biktima ang kinilalang si Dominic Villa na respondihan ng kapulisan. Ilang minuto na matapos umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril. Bulagtang duguan at halos mawala ng malay ang biktima sa tinamong tama ng bala. Agad namang naisugod sa pinakamalapit na pagamutan para sa atensyong medikal. Ayon sa kapulisan,
nakatayo lamang ang biktima ng biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspect gamit ang caliber 45 pistol base sa basyon ng bala na na-recover sa crime scene. Iniimbestigahan na ng otoridad ang nasabing insidente at pangangalap ng impormasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen at posibleng pagkakakilanlan ng suspect sa mga kuha ng CCTV footages sa nasabing lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, balitang may kaugnayan pa rin sa pamamaril. Motibo sa pamamaril patay kay Engineer Roland sa KCC Mall of Cotabato, posibleng may kinalaman sa trabaho nito at personal grudge ang nakikita ng kapulisan. Magbabalita si Kabanderang Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, i-bandera mo. Bandera Live Report. Dalawang anggulo ang nasisilip ng Cotabato City Police Office sa motibo ng pagpatay kay Engineer Roland Daguan at pagkakasugat sa isa pang laborer na kinilalang si Reno de los Santos sa naganap na pamamarila sa loob ng KCC Mall Construction Site, Barangay Rosary Heights 2, Cotabato City. Matatandaan, kahapon lamang ay pinagbabaril ang dalawa sa loob mismo ng ipinapatayong KCC Mall sa lungsod na isugod pa sa pagamutan ng dalawa. Ngunit idineklara ring dead on arrival si Engineer Roland Daguan, residente ng Pagadian City, habang sugatan si Reno de los Reyes na residente naman ng General Santos City na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang kaliwang hita. Lumalabas sa investigasyon ng Cotabato City PNP na posibleng work-related o personal grudge ang dahilan ng pamamaril. Inaalam pa ng mga otoridad kung may nakaalitan ba ang biktima sa kanyang mga kasamahan sa trabaho sa mall bago nangyari ang pamamaril. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita. I-bandera mo. Bandera Live Report. Samantala sa iba pang mga balita, Dato Adlaw at ilang pang miyembro ng Federal Tribal Government of the Philippines kasama na si Bay Lourdes Latraca Infante nakulong sa Surigao City Police Station. Isinilbi na kaninang umaga ang warrant of arrest laban kay Dato Adlaw at iba pang kasamahan kabilang na si Bay Lourdes Latraca Infante. Ang mga ito umano ay miyembro ng Federal Tribal Government of the Philippines na naharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang usurpation of authority, large-scale human trafficking at iba pa. Sangkot ang mga nabanggit na individual at ilang mga tagasunod nila sa pagpadlak ng mga business establishment sa Surigao. Alinsunod nila ito sa IPRA law at sa paniniwala ang mga IP na ang batas sa sanlibutan. Nakakulong na ngayon ang mga ito sa Surigao City Police Station para harapin ang kasong isinampa laban sa kanila. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, checkpoint at money ban ipinagbabawal na sa daan na may halagang aabot sa 500,000 pesos na magsisimula 2 araw bago ang halalan sa 2025. Sa pagtutok ni Raiza Kamid, Kabanderang Raiza, i-bandera mo. Bandera Live Report. Magpapatupad ng money ban checkpoint ang Commission on Elections o COMELEC bilang bahagi ng kampanya laban sa vote buying sa darating na halalan. Sa panayam ng Bandera News TV, kay Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney na Muhammad Nabil Mutya, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng pera na hihigit sa 500,000 pesos o 500,000 piso 2 araw ang eleksyon upang maiwasan ang pinagbabawal na vote buying o vote selling. Dagdag pa riyan, ipinagutos rin ng Commission on Elections ang total ban sa pamamahagi ng ayuda mula sa gobyerno kabilang ang tupad, AKAP, AIX at 4Ps simula 10 araw bago ang halalan sa May 12. Layo nitong pigilan ng vote buying kung saan ang sinumang lalabag ay ituturing na umaabuso sa pondo ng gobyerno. Ituturing daw na vote buying o vote selling ang mga paglabag sa resolusyon o abuse of state resources. 2 days before election, i-implement natin yung money ban. Kung saan ang mga COMELEC checkpoint, isasama nila sa focus nila, hindi lang yung gun ban, no?
pati yung pagdadala ng 500,000, exceeding 500,000, na mayroong kasamang mga parapernalyas, halimbawa, sample ballot. So, pinapaalalahanan mo, hindi lang po mga kandidato ito, pati po yung mga lahat sa ating mga mamayan dito, sa Maguindanao del Norte, na bawal po magdala ng 500,000 pataas, na may kasamang tawag dito, election paraphernalias or mga sample ballots during the 2-day money ban. Bandera Live Report. Samantala sa iba pang mga balita, kulong ang 26 taong gulang na lalaki matapos isilbi ng otoridad ang warrant of arrest laban sa kanya sa Barangay Poblacion President Rojas, Cotabato nito lamang 18 sa buwan ng Pebrero. Kinilala ni Police Major Josie Ryan Bangis Peranil, ang hepe ng President Rojas Municipal Police Station, ang nahuling suspect na si alias Willie, 26 na taong gulang, binata at residente ng nasabing lugar. Si Will ay isa sa mga most wanted person sa Rehiyon 12 na nakalista bilang top 8 regional level. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa 2 bilang ng kasong panggagahasa na walang inirekomendang piyansa. Natunto ng pinagtataguan ng suspect sa tulong ng Barangay Intelligence Network members at mga law enforcement sa nasabing bayan. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na makipagtulungan sa pagbibigay impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad sa lalawigan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Team Agila tuloy-tuloy ang pag-arangkada sa paghahatid ng serbisyong medikal sa Maguindanao del Sur. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Medical and Outreach Program na handog ni Maguindanao del Sur Governor by Mariam Sangki Mangudato sa mga residente ng Barangay Poblacion, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Daan-daan ang mga residente na kabinipisyo ng libreng medical check-up, libreng dental check-up, libreng tsinelas, gamot, libreng tule, food packs at mayroon ding feeding program. Lubos ang pasasalamat ng mga residente kay Governor by Mariam Sangki Mangudato sa handog nitong libreng serbisyo pangkalusugan na siyang isa sa mga kailangan ng mga residente sa lugar. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Live Report. Samantala sa iba pang mga usapin, Senator Amy Marcos ikinababahala ang ulat ng Institute of Occupational Health and Safety Development na umabot na sa 24 ang mga manggagawang nasawi sa kanilang pagganap ng kanilang trabaho nitong buwan ng Enero taong kasalukuyan. Sa pagtutok ni Vermont Callis, Kabanderang Vermont, ibandera mo. Bandera Live Report. Labis ang ikinabahala ni Senator Amy Marcos ang ulat ng Institute for Occupational Health and Safety Development o OIC SAD na umabot na sa 24 na mga manggagawa ang nasawi sa kanilang pagganap ng kanilang trabaho nitong Enero 2025. Aniya, hindi dapat ipagsawalang bahala ang ganitong mga trahedya. Dapat tiyakin na ligtas ang bawat manggagawa sa mga paggawaan. Matatandaan noong Desyembre 2023, pinangunahan ni Marcos ang pag-ratifika ng International Labor Organization or ILO Convention No. 81 na kilala bilang Labor Inspection Convention sa Senado. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang sistema ng inspeksyon sa mga paggawaan upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho. Kinalala ni Senator Marcos ang kakulangan sa pondo at tauhan ng DOLE. Kaya nananawagan siya sa pamahalaan na bigyang prioridad ang paglalaan ng sapat na support upang mapabuti ang workplace safety programs.
kung sana matino at hindi saksakan ng korap ang General Appropriation Act or GAA 2025 na dadagdagan ang DOLE inspectors na tulungan ang mga may-ari ng isaayos ang kanilang pabrika at napagamot ang mga katrabahador na naaksidente. Baka maiwasan natin ang ganitong trahedya ayon pa kay Marcos. Nadagpa ni Senator Marcos, kailangan tiyakin na may ngipin ang ating batas upang protektahan ang buhay ng ating mga manggagawa. Mahalaga ang ating mga manggagawa sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi sila dapat ituring na disposable. At yan ang balita mula dito sa 105.3 DXJ FM Radyo Bandera Cotabato. Nag-uulat Vermont Callis para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines. Bandera Live Report. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente, Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang Once upon a time, in 1999, we were alright but not fine, facing challenges that boggled the mind. Cable operators, too small to fight, big power and might. Our life was hanging, danger was coming. To survive we had to strive. A Congress bill they fashioned out to kill the cable MSMEs in the urban and the rural country, but they did not succeed in this unholy scheme. Survival was the will of God to fulfill our destiny. Was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. Picked up, grow, and help build a nation. Connectivity through the internet, yes, this is what the people need. It's time for creating hope for a better tomorrow, and realize the dream of progress and lasting happiness. Was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. Boy.